Naughty Rider. Matagal ko na hindi nag-upload. Actually, naalala ko lang 1 year na kasi to si Zero sa akin ngayon. And gusto ko lang i-share yung opinion ko after owning Z650 Kawasaki ng 1 year. Actually okay siya, mababa pa odo ko, kaka-change oil lang din ito eh. Di ko naabot yung odo, so every 6 months ako. Every month, actually nung una ko siya nakuha, hindi ko naabot yung target na 1,000 kilometers na odo. So nag-base na lang ako sa month. 1 month after ko siya nabili, pina-change oil ko, and then parang ang sunod ko yata would be around 4,000, 3,000 something, ganon, which is hindi ko rin naabot obviously. So anong nangyari, every 6 months na, so para mas madali, every 6 months from time na binili ko siya, doon ako nagpapa-change oil kasi malabong mararating ko na yung odo. Kasi after nito nandiyo ko ng 5k odo, ang next ko 12, which is imposible kahit araw-arawin ko yung paggamit. So ito kasi naka-tuned na dun sa isang video ko, sinabi ko na yung mga kinabit ko dito. So kahit di nyo naman i-upgrade siya agad, responsive siya, sobra ganda yung throttle response nya. Masasabi ko tulad ng sinasabi ng ibang mga vloggers na ano siya, beginner friendly. Kasi nag-start ako sa Aerox sa mga previous videos ko. Nasabi ko sa sarili ko, gusto ko nung X-Max. After nung Aerox, nag-X-Max ako. Tumagal din sa akin yon 1 year kasi mga kasama ko nagsi-upgrade ng big bike. Shoutout sa mga tropa, lang iya kayo. So alam mo yun, na-experience na yung expressway hanggang sa nabudol tayo na uy okay expressway, ganito, ganyan. So pinag-aralan ko muna yung yung syempre mga motor nila. Sa CB650R ako matuto. Shoutout Bench, Tits mo to. Siya yung nagpapahiram sa akin lagi, paikot-ikot lang sa village, first gear, second gear. So yun, okay naman. Natuto din ako. Una kong pinag-aralan yung auto flip, downshifting with rev match. Nakakatawa siya kasi ang hirap niyang gawin. Lagi akong kumakadyot. It took me mga 3 weeks bago basta ride lang ng ride, pag-aralan niya lang. Marami naman tutorial videos dyan, maraming vloggers na nagtuturo nun, so panoorin niya lang, sundan niya lang paano yung sinasabi nila, kailangan sabay, whatever. So una talaga nakakalito, pero all in all, masasabi ko very good bike. I could see myself na tatagal ako dito, especially sa natin, condition natin dito sa Philippines, road condition, traffic condition. Parang mas practical kung magbibig bike ka, yung mga ganitong mid-range lang, middleweight. Kasi parang ang hirap mag-liter bike, parang magiging weekend warrior mo lang siya. Di mo, parang hirap gamitin as an everyday commute. Ito nagagamit ko siya pamasok sa office, siguro mga 3 times a week. Ayan. Mas magaan yung shift nya, magaan yung levers. O nga pala, nagpalit din pala ako ng levers yung shorty. Shopee Racing lang din yan, goods. Yun lang. After owning it for a year, sobrang hindi ako nagsisi kung bakit ko siya binili. Oo, hindi siya inline 4, hindi siya eargasm pagka nagre-rev ka, bumomba ka, pero okay na. I mean,
for its price, kahit na nagmahal siya ngayon, nasa around 430, masasabi kong good bike siya. Very agile. Parang feeling ko naka Aerox lang din ako nung una ko siya naupuan. Tapos na-try namin sa Kabyang. Nung naidala ko to sa Kabyang, mga twisties, nagulat ako, sobrang gaan niya. As in, para ka lang naka-scooter. Hindi, una pala yung sa Lemery. Dinala ko siya sa Lemery. Hindi pa ako marunong mag-downshift at saka mag-rev match, engine brake. So nahirapan ako, tuldok ako ng tuldok. I mean, iba siya sa scooter. Kailangan mo talaga muna pag-aralan. Tapos dating ng panahon, pag nasanay ka, okay, sobrang ako nag-start sa scooter. So ngayon naka big bike na, masasabi ko lang mas okay ang manual, tulad ng sinasabi ng mga friends ko before, in a way, kasi mas kontrolado mo siya. Mas okay ang scooter when it comes to city riding. Tulad niyan, mabibilin lang ako sa 7-Eleven. mas okay siya pag nakaano ka lang, scooter. Mga short errands lang, gano'n. Wala naman masama doon. Yun lang so far. Ang masasabi ko lang, goodbye ako dito sa sa Kawasaki Z650. Shoutout pala, Motorcycle City Las Piñas. Sayang ahente ko wala na doon. Pero after sales service nila, okay, kasi sila yung nag-change oil sa akin. And wala na akong masabi. Good bike, goodbye. Sa mga nanonood dyan na gahanap ng big bike na yung okay lang yung price range, actually matibay kasi siya eh. Ang pinagpipilian ko either this or yung CF Moto CLX 700, yung sport. Maganda din naman siya, kaso nung naupuan ko to, talaga, parang feeling ko para sa akin sakto sa height ko. Though tinaasan ko yung shocks niya sa likod kasi adjustable yan. Pinaka hardest setting kasi nagbe-banking ako, tsaka may angkas ako paminsan. Ayun, good siya, good bike. Siguro pag another year tignan natin kung kamusta ulit siya, lalo na yung response niya. Dito na lang ulit. Paalam mga ka-banking. Ayun, ito, pauwi na ako. Pakita ko lang kumusta performance nito. Actually na-tune up na siya. Mas gumanda yung throttle response, mas gumanda yung hatak. Though malakas naman talaga torque nito, overtaking kahit naka second gear, third gear kayo, kaya kahit fourth gear wala yung problema. Swabe lang, smooth na smooth siya. Yan lang, hindi traffic eh. Swabe lang. Actually pag kayo pumiga parang ginawa yung scooter. Gugulat kayo. May iwan yung kaluluwa nyo. Kaya yun, goodbye.